Isang batang lalaki ang tumulong sa isang mayamang dalagang ang mamahaling sasakyan ay nasira at di inaasahan siya ay naakit sa kanya. Mukhang matagal ka nang naipit dito, sabi ng lalaki na nakasilip sa ilalim ng maliwanag na araw ng Colorado. Mga 19 siya, payat at matangkad, may mainit-init na kayumangging balat at ang mga manggas ng kanyang damit ay nakarol ng lampas sa mga siko. Nakadikit ang pawis sa likod ng kanyang leeg at ang maalikabok na lupa ay sumabit sa mga sirang tali ng kanyang lumang work boots habang lumalakad siya mula sa gilid ng kalsada papunta sa kanyang nasirang Porsche. Si Isabela Soriano na nakaupo sa likod ng manibela ay ibinaba ang kanyang salaming pang-araw. Nagulat siya, hindi natakot. Matagal na, hanggang gusto ko nang burahin ang bawat cactus sa 5 milyang paligid, sagot niya. Hinihila ang isang pawising hibla ng buhok mula sa kanyang mukha. Tumawa ang lalaki, mahina at tapat ang kanyang halakhak. Pwede ba akong sumilip? Tanong niya. Nagatubili si Isabela. Nasa 30 minuto siya mula sa Grand Junction, walang signal sa cellphone at may sira ng gulong sa likuran. Limitado ang kanyang mga option. Tumingin siya ng diretsyo, kalma ang ekspresyon, hindi apektado ng mamahaling kotse o ng mamahaling sapatos na na-scrape niya habang naglalakad pabalik sa gasolinahan. Tumango siya. Ibinaba niya ang kanyang backpack, binuksan ito at kinuha ang isang pares ng luma at gasgas na work gloves at isang maliit na toolkit na mukhang matagal nang ginagamit. Baka nga ay naipasa pa mula sa pamilya. May ekstrang gulong ba kayo? Tanong niya habang nakakukong nasa tabi ng sasakyan. Sa likod yata, sagot ni Isabela. Umatras para mabuksan niya ang trunk. Sa isang maayos at bihasang galaw, inilabas niya ang ekstrang gulong at agad na sinimulan ang trabaho ng walang imik. Yumuko si Isabela sa kotse, nakatawid ang mga braso, tahimik na nanonood. Parang may hipnotikong epekto ang bawat galaw niya. Bawat kilos ay maingat at tumpak. Pinahigpit niya ang mga bolts na may tahimik na ritmo. Sumilip ang araw sa pawis sa kanyang noo at sa mga kulot na buhok na dumikit sa kanyang noo. Madalas mo ba gawin ito? Tanong ni Isabela kalaunan. Minsan, sagot niya nang hindi tumitingin pataas. May repair shop ang tiyuhin ko sa bayan. Tinuruan niya ako bago siya pumanaw. Tahimik si Isabela pagkatapos noon. Ilang liko pa ng wrench, tumayo siya, pinahid ang mga kamay sa kanyang maong. Tapos na. Kinuha ni Isabela ang kanyang pitaka. Hayaan mo, itinaas niya ang kamay at umatras. Hindi na kailangan, ma'am. Masaya ako na napili kong dumaan dito ngayong araw. Tumigil siya, ang mga daliri niya ay nakapasok pa sa leather clutch. Sigurado ka? Hindi mo gusto ng kahit ano? Ngumiti siya ng bahagya. Mayroon na akong kailangan ko. Isinabit niya ang bag sa isang balikat at nagsimulang maglakad palayo. Hindi sigurado si Isabela kung ano ang mas ikinagulat niya, ang husay niya o ang tahimik niyang pagtanggi. Ano ang pangalan mo? Tawag niya sa kanya. Carlos, sagot nito. Carlos Diaz. Nag-atubili si Isabela, saka sinabi, Isabela Soriano. Tumango siya, ngumiti ng isang beses at umakyat sa burol. Ang araw sa likod niya ay naglikha ng mahabang anino sa bitak-bitak na kalsada. Sa gabi, nakaupo si Isabela sa balkonahe ng pangalawang bahay ng kanyang pamilya, isang makinis na ranch house sa ibabaw ng Colorado River. May hawak siyang baso ng alak na nagpapainit sa kanyang kamay at ang kanyang telepono ay nag-vibrate sa tabi niya na hindi pinapansin. Hindi niya tiningnan ang screen, hindi ang mga text mula sa kanyang publicist, hindi mula sa kanyang ex, hindi rin mula sa mga board members na pinatalsik siya mula sa kumpanya na itinayo ng kanyang ama. 3 linggo lang ang nakalipas, pero paulit-ulit ang iniisip niya ang batang yon, ang magaspang na mga kamay niya, ang tahimik na paraan ng pagsasalita, ang paraan ng paglakad niya nang basta na lang umalis. Dati, akala niya ay hawak niya ang lahat.
3 linggo na ang nakalipas, tinanggal siya sa posisyon ng CEO ng kanyang kumpanya, ang posisyon na itinayo para sa kanya ng kanyang ama. Tinawag nila itong gracious transition. Para sa kanya tila ito ay isang pagtataksil, ngunit wala sa mga taong iyon, mga investors, media outlets, tech insiders, ang nakakaalam kung ano ang tunay na biyaya. Iyon ang ipinakita sa kanya ni Carlos. 2 araw pagkatapos noon, nakita niya ang sarili niyang muling nagmamaneho sa parehong daan, lampas sa gasolinahan, lampas sa mabatong gilid. Nagmamaneho ng mabagal sa bawat liko, hinahanap ang mukha na hindi niya maalis sa isip. Alam niyang ito ay kahangalan, ngunit may isang bahagi sa kanya na kailangang makita siya muli. Malapit sa gilid ng bayan, lampas sa isang hanay ng mga lumang mailboxes at isang lumulubog na bakod na kahoy, nakita niya siya. Nasa hagdang si Carlos, nagkakabit ng mga pako sa isang bulok na bubong sa veranda ng isang matandang babae. Nagpark si Isabela at bumaba, pinanood siya habang nagtatrabaho. Hindi siya napansin hanggang tawagin siya ng babae sa ibaba, "May bisita ka, anak." Lumingon si Carlos, namumungay sa araw, saka ngumiti ng maingat. "Miss Soriano?" "Nasa paligid lang ako," sagot niya. Hindi maganda ang kasinungalingan. Bumaba si Carlos mula sa hagdan. "Okay pa ba ang gulong?" "Perpekto," sagot niya, "pero hindi ko pa talaga na ipapasalamat ng maayos." Umiling siya, "Nagawa mo na." Tumingin si Isabela sa paligid, ang veranda, ang baluktot na hagdan, ang kalawangin na mga pako. "Madalas mo ba ginagawa ito?" "May mga taong nangangailangan ng tulong," sabi niya, "at gusto kong gamitin ang mga kamay ko." Tahimik silang nanatili, dala ng hangin ang amoy ng alikabok at pine trees. May nangyari sa pagitan nila, siguro ay pag-unawa, siguro ay respeto. Kinuha niya sa sasakyan ang maliit na bote ng tubig. Nagkapatong ang mga daliri nila nang ibigay niya ito sa kanya. Hindi siya lumingon. "Salamat," sabi niya, tinatanggal ang takip. "Umiinom ka ba ng kape?" tanong niya. Ngumiti siya ng buo at madali. "Depende." "Sino ang nagtatanong?" Ngumiti rin si Isabela. Isang taong hindi pa handang itigil ang pagmamaneho sa daang ito. Hindi niya maiwasang maglaro sa isip ang imahe kung paano niya hinawakan ang martilyo, ang hugis ng kanyang mga balikat habang siya yumuko sa kahoy. Ang matatag na ritmo ng isang taong hindi kailangan ng papuri para magpatuloy. Biglang tumunog ang malambing na kampana sa ibabaw ng pintuan ng kapehan. Kasunod ang pagpasok ng mainit na hangin at naroon siya. Bahagyang natabunan ng sawdust, nakarol pa rin ang mga manggas at magaspang ang mga kamay dahil sa trabaho. Pumasok si Carlos at bumati sa lalaki sa likod ng counter. Pero nang lumingon siya at makita siya, natigilan siya ng sandali, isang saglit lang. Tumayo si Isabela, ang isang kamay niya ay marahang nakasandal sa likod ng kanyang upuan. "Hi," sabi niya. Maingat na tumango si Carlos. "Hindi ko inaasahan na makikita kita ulit." Ituro ni Isabela ang upuan sa tapat niya. "Sasama ka ba sa akin?" Nagatubili siya, dahan-dahang gumalaw na para bang hindi sigurado kung ito ba ay isang patibong o biro. "Hindi ako madalas mag-coffee break kasama ang mga milyonaryo," sabi niya habang umuupo. "Hindi naman ako madalas humabol sa mga nag-aayos ng gulong," tugon niya na may ngiti. Tumawa si Carlos, mahina at nagagalak. "Hindi ako totoong mekaniko." "Nag-aayos ka ng mga bagay," sabi ni Isabela ng diretsyo. "Inaayos mo ako." Umiling siya ng bahagya, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. "Naipit ka lang, hindi katulad ng sira," sabi niya. "Minsan mas masahol pa ang maipit." Malambing na sagot niya. Dumating ang kanilang kape. Dahan-dahang hinahalo ni Carlos ang sarili niyang inumin habang pinagmamasdan siya. Matapos ang mahabang katahimikan, tanong ni Carlos, "Saan ka nga pala talaga nang galing?" Huminga si Isabela, tumingin sa bintana.
Tapat ba? Hindi ko sigurado. Nagmamaneho ako at somehow nandito na ako. Muli. Umupo siya nang nakayuko, nakapahinga ang mga braso. Hindi ka sanay maging curious nang hindi mo alam ang dahilan, ano? Nagkatinginan sila. Hindi ako sanay na may mga taong basta na lang umaalis sa akin. Tumitig si Carlos sa kanyang kape. Mga tulad ko, hindi madalas iniimbitahan na manatili. Pumailan lang ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi ito nakakakaba. Totoo lang, ang klase ng katahimikan na tinatanggap ang bigat ng katotohanan. Lumaki ako sa bahay na walang nananatiling buo, sabi niya. Umalis ang nanay ko, umiinom ang tatay ko. Ang tiyahin ko ang siyang nagdadala ng lahat gamit ang duct tape at pag-asa. Huminto siya saglit. Nalaman ko agad, kapag may sira at hindi mo kayang bumili ng bago, matututo kang mag-ayos. Hindi ka ba humihingi ng tulong? Tanong ni Isabela ng mahinahon. Hinihiling ko sa langit, sagot niya na may bahagyang ngiti. Libre naman iyon. Tumingin siya at totoong tumawa, hindi formal, hindi peke. Nagustuhan iyon ni Carlos. Tumingin siya sa bintana patungo sa tahimik na simbahan sa kabilang kalye. Paano naman ikaw? Tanong niya. Ano ang nagdala sa isang tulad mo sa isang bayan tulad nito? Lumayo si Isabela, nag-isip. Nawala ang isang bagay, aminin niya. O baka naman hindi ko talaga ito nakuha. Hindi ko alam. Pero nang lumabas ako sa boardroom ng huling beses, walang tumingin sa akin. Binigyan lang nila ako ng tseke at sinabi, salamat sa iyong serbisyo. Parang na-discharge na ako. Tumapik si Carlos sa mesa ng isang beses gamit ang mga daliri. Minsan, sabi niya, ang pinakamagandang bahagi ng isang gusali ay ang exit. Ngumiti si Isabela. Mabisang salita ang hawak mo. Nagtatayo ako ng mga bakod, tugon niya na may pag-angat ng balikat. Malaki ang oras ko para mag-isip. Muling tumahimik sila pero mas magaan ang pakiramdam ngayon, mas madali. Kinuha ni Isabela mula sa bag ang isang maliit na leather notebook. Ini-slide niya ito sa ibabaw ng mesa. Ano ito? Tanong ni Carlos. Isang ideya, sagot niya. Isang sketch ng isang proyekto na inaasam ko. Isang community shop, mga gamit, mentorship, marahil pati training para sa mga gustong matuto ng hands-on na trabaho. Tumingin siya kay Carlos, pero kailangan nito ng taong marunong talaga magtayo ng mga bagay. Hindi agad kinuha ni Carlos ang notebook. Halos hindi mo pa ako kilala. Alam ko ang ginawa mo nang walang ibang nakakita, sabi ni Isabela. Mas malaki ang sinasabi niyan kaysa karamihan ng mga katrabaho ko. Kinuha ni Carlos ang notebook, dahan-dahang binuksan. Sa loob ay mga sketch na tinta asul. Simple, magaspang ang mga linya, hilaw ang mga ideya, pero puno ng layunin. Hindi ko alam kung ako ang tamang tao para dito, tahimik niyang sabi. Hindi ko rin sigurado kung ako nga, tugon ni Isabela. Nagkatinginan sila muli. Ngayon walang lumingon sa iba. Sa labas, hinahampas ng hangin ang alikabok sa bangketa. Sa loob, 2 tao ang nakaupo kasama ang kape, isang ideya at isang bagay na hindi pa nila matukoy. Sige, wika niya sa huli, may mababang at matatag na tinig. Tingnan natin kung saan ito aabot. Sa kabila ng bayan, sa mga burol na tinatakpan ng aspen, naroon ang Carrington Estate. Ibang mundo sa tahimik na mga kalye ni Carlos at kalawangin na mga bakod. Ang bahay ay malaki, 3 palapag ng bakal at salamin, ang klase ng lugar na makikita sa mga pabalat ng magasin. Kumikislap ang mga bintana na sumasalamin ng langit na asul na parang pintura. Lahat ng mga halamang palibot ay maingat na pinutol. Bawat bulaklak ay itinanim ng may pag-aalaga at papeles. Nakatayo si Carlos sa paanan ng hagdang pasukan. Ang mga kamay niya ay awkward na nakapasok sa mga bulsa ng dress shirt na pinilit ni Isabela na hiramin niya. Malinis at planado ang suot niyang damit, presko at perpekto ang plancha.
pero tila iba ang pakiramdam nito sa kanyang balat. Gaya rin ng bahay sa likod ng makintab na dobleng pinto. "Tiyak ka bang gusto mo itong gawin?" Mahinang tanong ni Isabela nakatayo sa tabi niya. Munting pag-angat ng balikat ang tugon ni Carlos, nakatingin siya ng diretsyo sa harap. "Dito lang ako para sa pagkain." Napangiti siya ng bahagya sa kainabot ang tanso na hawakan at itinutulak ang pinto. Sumalubong ang mainit na liwanag mula sa mga eleganteng chandelier at ang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Maraming bisita na nakasuit at naglalakihang damit ang paikot-ikot sa piano. Hawak ang baso ng alak. May jazz trio na tumutugtog sa likuran. Lumingon ang mga tao nang pumasok sila. Nahawakan ng braso ni Isabela ang kanya. "Tao lang sila," bulong niya. Lumilingon si Carlos kalmado pero tila malayo ang tingin. "Hindi, sila ang mga tao mo." Lumapit ang isang lalaki na nasa 50 kumpleto sa kinis ng kilos at sanay ng ngiti. "Isabela, sa wakas, akala ko hindi ka darating." Tumingin siya kay Carlos, saka muling bumalik ang tingin kay Isabela. "At may kasama ka pa pala." "Ito si Carlos Diaz," malinaw na sabi ni Isabela. "Kasama siya sa bagong proyekto namin." Hindi niya inalok ang kamay para makipagkamay. Nakakakilala, tuwiran ang sabi, saka bumalik sa kanyang inumin. Biglang hindi na naging mainit ang pakiramdam ng silid. Lumayo si Carlos, pinayagan si Isabela na makisali sa usapan. Ang mga maliliit na salita na natural sa mga taong lumaki sa cocktail party at business merger. Lumapit siya sa gilid ng silid, tumigil sa mahabang buffet table na puno ng maliliit na mamahaling pagkain na hindi niya kilala. Inabot niya ang isang pagkain na may toothpick pero napaisip at kinuha na lang ang cracker. "Hindi ka taga rito, di ba?" Matalim at mayabang na tanong. Lumiko si Carlos, isang lalaki siguro nasa kalagitnaan ng 30, naka-blazer at may kumpiyansang ngiti. May hawak na inumin sa isang kamay at may pang-iinsulto sa tono. "Pakiulit?" tanong ni Carlos. "Relax lang," sabi ng lalaki. "Kausap lang, may bisyo si Isabela sa pagkolekta ng mga bagay." Napalunok si Carlos. Hindi siya nangongolekta. Napanganga ang lalaki. "Chill lang," sabi ko lang. Gusto niya ang mga dahilan. Mga palaboy na aso, mga startup na pumalya, mga nag-iisang estranghero. Bago makasagot si Carlos, pumasok ang pamilyar na boses, malamig at malinaw. "May problema ba rito?" Tumayo ng tuwid ang lalaki. "Wala naman. Nakikipagkwentuhan lang sa kaibigan mo." Tumingin si Isabela sa lalaki nang may ngiti na hindi umaabot sa mga mata. "Sige, hanapin mo na ang iba mong makakausap." Umatras ang lalaki, nagmumura sa sarili. Tumingin si Carlos kay Isabela. "Kaya ganun ba ang tingin nila sa akin? Isang pahayag? Isang proyekto?" Mukhang hindi komportable si Isabela. Tanga lang siya. "Oo, pero hindi lang siya ang nakatitig," sabi ni Carlos. "Hindi sila mahalaga." "Mahalaga sila sa'yo," malalim ang boses niya. "At malinaw na hindi ako." Hindi siya sumagot. Lumayo si Carlos, tahimik na pumunta sa isang side door. Nilalampasan siya ng malamig na hangin na parang katotohanan. Nakalin siya sa rails ng terrace, nakatitig sa madilim na mga burol na may mga ilaw na malayo. Pagkalipas ng ilang sandali, sumunod siya. "Hindi ko inakala na ganito," sabi niya. Hindi siya lumingon. "Akala mo ba hindi ako mararamdaman na parang display piece?" "Gusto kitang nandyan." "Oo," dahan-dahang lumingon siya. "O gusto mo lang mapaganda ang sarili mo?" Tumama iyon sa kanya, nanahimik siya. Ngumiti siya at tumingin ng diretso sa mga mata niya. "Hindi ako galit na galing ka sa mayaman. Galit ako na inakala mong magiging madali ang dalhin mo ako dito para sa atin." "Akala mo hindi ko napapansin?" Napasigaw siya. "Kung paano nila ako tinitingnan mula nang paalisin ako ng kumpanya, parang wala akong halaga." Huminto siya, huminga ng malalim.
Siguro inimbitahan kita dito para ipakita sa kanila na marunong pa akong maghanap ng mahalaga sa labas ng mundo nila. Matyagang pinanood siya ni Carlos. Nakakatawa, mapait na sabi niya. Lumalabas na ayaw mo rin makita. Muling katahimikan, malalim itong tumagos. Pagkatapos mahina na ang tinig niya. Ginugol ko ang buong buhay ko para hindi mapansin. Kasi kapag napansin ka, nasasaktan ka. Lumapit siya. Hindi ako nandito para saktan ka, Carlos. Kung ganon, huwag mo akong ilagay sa display. Tumama ng malakas ang mga salitang iyon. Nasa ilang pulgadang layo lang sila. Walang tugtog, walang boses, ang tahimik na gabi na hindi para sa alinman sa kanila. Lumayo si Carlos. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam na pumasok sa isang silid at maramdaman na lahat ay naghihintay na patunayan mong ikaw ang mali. Huminga ng mahina si Isabela. Siguro hindi, pero alam ko kung ano ang pakiramdam na tumayo sa isang silid na puno ng tao pero hindi pa rin alam kung sino ako. At sa isang saglit, ang lahat ng pagkakaiba nila, pera, lahi, nakaraan, sakit, ay nawala. 2 tao lang na pilit na hindi masira. Tiningnan niya siya ng huli. Dapat na akong umalis. Tumango siya tahimik na lumuluha. Sige. Lumakad siya palayo, saka huminto. Hindi lumingon, sinabi niya, hindi dahil sa pagkain, dahil sa iyo ako nandito. At naglakad siya sa gabi, nagsisikat ang araw sa graba ng parking lot sa Thompson Hardware. Mabigat ang hangin sa amoy ng bagong kahoy at langis. Nakatayo si Carlos sa lilim ng isang hindi pa tapos na shed, naka-elbow deep sa kahon ng mga bolts, nagkukunwaring hindi niya naririnig ang makina na pumapasok sa likod niya. Pero kilala niya yon, makinis, planado, hindi pamilyar. Lumabas si Isabela sa kotse, suot na ang work boots sa halip na takong. Nakayuko ang buhok, namumula ang mga pisngi pero hindi dahil sa init. Hindi tumingin si Carlos mula sa kanyang ginagawa. Nawala ka na naman? Nasa paligid lang ako, sagot ni Isabela. Bahagyang nagtawa siya, hindi masama pero malinaw na hindi kumbinsido. Kayo mga mayayaman palaging nasa paligid kapag gusto nyo ng something. Lumapit si Isabela ng dahan-dahan, huminto bago ang mga nagkalat na gamit niya. Hindi ako nandito para makipagtalo, sabi niya. Mabuti naman, sagot niya ng halos bulong. Pagod na ako sa mga argumento. Gusto kong humingi ng tawad, malumanay niyang sinabi. Napahinto siya doon, lumingon siya sa gilid. Para saan? Para gawing curiosity project mo ako? Para sa paglalagay sa iyo sa ganong sitwasyon, sabi niya. Para hindi kita pinigilan nung gabing nakita kong gusto mo nang lumayas. Huminga ng dahan-dahan si Carlos, pinahid ang mga kamay sa isang basahan. Hindi yun tungkol sa pag-alis, sabi niya. Tungkol yun sa maling tingin sa akin. Tumingin si Isabela sa paligid, ang maalikabok na lugar ng trabaho, ang sariwang hangin, ang amoy ng kahoy. Ibang klase ito kumpara sa perpektong Carrington Estate. Inilapit kita sa mundo ko, sabi niya, pero hindi kita binigyan ng espasyo para maging sarili mo. Sa wakas, tumingin siya kay Isabela. Bakit ganon kahalaga ito sa'yo? Bahagyang nanginig ang tinig niya dahil ikaw ang unang tao sa loob ng maraming taon na tumingin sa akin nang walang inaasahan, walang paghuhusga. Nakita mo lang ako. Napatahimik si Carlos at nung nawala ang lahat, trabaho, respeto, tawag sa telepono, pinapaalala mo sa akin na mahalaga pa rin ako. Nakakross na ang mga braso ni Carlos na natiling maingat. Kaya ngayon, emotional support system mo na ako? Umiling siya. Hindi, refleksyon kita, yung tanging tapat na tao na nandito sa matagal na panahon. Humipan ang hangin at inikot ang alikabok sa paligid nila. Sa likod, may nagsimulang umandar na lagari. Kinuha niya mula sa bag ang parehong leather notebook na ipinakita niya dati. Ngunit ngayon, ito'y medyo luma na, ang mga kanto'y nakayuko, puno ng mga pahina. Patuloy akong nagtatrabaho dito, sabi niya. Ang workshop, ang mga programa, pagsasanay, mentoring.
Totoo ito, hindi ako nagbebenta, humihingi lang ako. Tinanggap ni Carlos ito ng walang imik, dahan-dahang binuksan at tiningnan ng mga sketch at mga sulat. Hindi mo kailangang pumayag, dagdag niya. Gusto ko lang malaman mo na seryoso ako. Maingat niyang isinara ang notebook. Bakit ako? Ngumiti siya ng malumanay, may halong luha. Dahil hindi mo kailangan ng kayamanan para maging kahanga-hanga. Sa unang pagkakataon, mula ng gabing iyon sa teres, tinanggap ni Carlos ang pagkakita sa kanya ng buong buo. Walang filter, walang pader. Si Isabela lang, tumango siya ng isang beses. Sige, tutulungan kitang itayo ito, sabi niya. Pero may isang kondisyon. Ano yon? Tanong niya. Tigil mo na ang paghingi ng tawad sa pagmamahal sa isang totoong bagay. Kumilat ang mga mata niya, saka tumawa, mahina, puno ng pasasalamat. Sang-ayon ako. Pagkalipas ng ilang araw, magkatabi silang umupo sa likod ng isang lumang truck na nakaparada sa gilid ng lote. Nakalatag sa pagitan nila ang mga blueprint. May hawak na kape. Ang araw ay papalubog na sa likod ng mga bundok, naglilikhang gintong liwanag. Itinuro ni Carlos ang isang guhit. Mali ang pagkakakabit mo nito. Napakamot si Isabela sa noo. Hindi naman. Napanganga siya. Sige na nga, baka nga oo. Ngumiti siya. Maganda yan, pasensyoso ako. Palad ko yata nitong mga nakaraang araw, sabi ni Isabela, humihigop ng kape habang nakatingin sa malayo. Papasukin nila ako ulit. Ang board, ang media, sasabihin nilang vanity project lang ito. Hindi yun totoo, dagdag niya, pero sasabihin nilang sinasayang ko ang pera sa batang halos hindi ko pa kilala. Umangat ang balikat ni Carlos. Sige na nga, hayaang magsalita sila. Tumingin siya kay Carlos. Hindi ka ba kinakabahan? Matagal na akong minamaliit, sagot niya. Hindi na ako natatakot. Sa halip, nagpapalakas pa ito sa akin. Tahimik silang umupo. Pero ang katahimikan ngayon ay matatag, matibay, parang pundasyon ng isang tunay na bagay. Sa kanya idinagdag na parang naisip lang bigla, hindi ikaw lang ang may nawala. Lumiko siya. Matagal ko nang nawala ang pananampalataya, sabi niya, sa tao, sa katarungan, sa pangalawang pagkakataon. Huminto siya saglit. Pero ikaw palaging bumabalik sa isang paraan, nagbabago iyon. Mahina ang tinig ni Isabela. Anong nabago? Tumitig siya ng diretsyo. Pag-asa! Kumikinang ang Denver Civic Convention Center sa sikat ng tagsibol. Ang mga malalaking salamin nito ay sumasalamin sa langit na parang bakal na salamin. Sa loob punong-puno ang mga upuan ng mga tech executive, mga mamamahayag at mga umuusbong na negosyante. Isang higanting LED screen ang nagpapakita ng mga logo ng sponsor at listahan ng mga tagapagsalita ngayong hapon. Sa likod ng entablado, si Isabela ay nakatayo sa gilid. Nakakabit ang mikropono sa kanya, basa ang kanyang mga palad. Lumapit ang kanyang assistant at bumulong, hindi mo kailangang gawin ito. Oo, sagot niya ng matatag. Kailangan nila makita kung ano ang posible. Inayos niya ang kanyang blazer, matte black, matalim ang putol, at lumakad papasulong nang tawagin ang kanyang pangalan kasabay ng mahinahong palakpakan. Pakitanggap si Isabela Soriano, tagapagtatag ng Elevate Tech at dating CEO ng Carrington Green. Pinanood siya ni Carlos mula sa likurang hanay, matigas sa isang hiniram na blazer. Hindi tumutugma ang kanyang mga boots sa makinang na sapatos ng mga tao sa paligid niya, pero hindi niya iniintindi. Hindi siya nandito para magpakitang tao. Nandito siya dahil siya ang inimbitahan. Hindi dahil gusto niyang narito. Alam niya kung ano ang kahulugan ng sandaling ito at alam niya na lahat sa silid ay naghihintay na makita kung siya ay mabibigo. Dahan-dahang nilapitan ni Isabela ang podium. Malakas ang liwanag ng entablado sa kanya, pero hindi siya napanginig. Tumingin siya sa madla, saka sa mga tala. Ngunit hindi niya ito binasa. Hindi ako narito para pag-usapan ang mga forecast ng merkado.
panimula niya. Hindi tungkol sa IPOs, hindi tungkol sa pag-alis. Nagkaroon ng kumpul-kumpul na pagkalito sa madla. Nandito ako para pag-usapan ang mga nawawala sa atin kapag tumigil tayong makita ang isa't isa. Kapag pinili natin ang kapangyarihan kaysa sa tao, kapag pinatahimik natin ang mga tinig na hindi katulad ng atin. Ngayon, tumindi ang mga usisa. Alam niyo na umalis ako sa Carrington Green, sabi niya. Ang hindi niyo alam ay bakit. Sa likod niya lumiwanag ang screen, hindi ng data o balita sa teknolohiya, kundi ng isang larawan, isang magulong workbench, magaspang na mga kamay na nagtatrabaho sa kahoy, isang batang lalaki na nagtuturo sa mga bata kung paano gumawa gamit ang sariling mga kamay. Umalis ako, sabi niya, dahil tumigil ang mga tao sa paligid ko sa pakikinig. Nakalimutan nila na ang inobasyon ay hindi laging nakasuot ng suit. Huminto siya para huminga. Nitong nakaraang buwan, dinala ko ang isang batang lalaki, si Carlos Diaz, sa isa sa aming mga event. Nakita ninyo ang mga headline, nabasa ninyo ang mga komento, ang mga hinuha. Natungguan niya ang kanyang lalamunan, pero nagpatuloy siya. Ang hindi ninyo nakita ay ang nakita ko, isang manggagawa, isang mentor, isang taong may higit na karunungan kaysa sa ilan sa mga board members na katabi ko sa loob ng isang dekada. Nagmasid siya sa silid, naghahanap sa mata ni Carlos. Mahal ko siya. Nanahimik ang silid, hindi galit, tila na bigla. At kung ibig sabihin nito ay mawawala ang inyong mga puhunan, mga kamay na sumalubong o mga imbitasyon sa susunod na keynote, sige lang. May mga huni, tumindig ang mga telepono. Ang katahimikan ay nabasag na parang salamin, ngunit ngumiti si Isabela kaunti lang. Mas gugustuhin kong magtayo ng tunay na bagay kasama siya kaysa magkunwaring may kinalaman sa inyo. Lumayo siya sa podium, inalis ang mikropono at lumakad palabas ng entablado. Sa likod ng entablado, pumutla ang kanyang assistant. Isabela, ang president. Hayaan silang magsulat, sabi niya ng kalmado. Sa wakas, binigyan ko sila ng bagay na sulit-sulatin. Ilang hakbang ang layo, nakatayo si Carlos, naninilaw sa koridor, nasa gulat pa rin. Hindi mo naman kailangang gawin iyon, sabi niya ng mahina. Alam ko, sagot niya, maari mong mawala ang lahat. Lumapit siya sa kanya. Sige, hayaang mawala ko nang may layunin. Tiningnan siya ni Carlos, pagod ang mga mata, pero may ningning sa loob. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Hindi siya nag-atubili. Bawat salita, nakatayo silang magkatabi sa koridor, sa gitna ng unos. Hindi na ako aalis, sabi niya. Lumipas ang ilang sandali, ngumiti siya marahan. Mabuti. Sa gabing iyon, sumabog ang internet. Ang mga headlines ay parang sunog na kumakalat. Isabela Soriano nagdeklara ng pag-ibig sa isang hindi kilalang tagagawa sa tech conference. Dating CEO umalis sa milyonaryo para sa lalaking may dumi sa kuko. Agad na sumalubong ang galit, may ilang investors na umatras. Ang mga dating katrabaho ay naglabas ng maingat na pahayag. Sinubukan ng media na gawing iskandalo. Ngunit may isa pang nangyari. Nagsimulang dumating ang mga mensahe, mga email, mga liham, mga sulat mula sa mga guro, mekaniko, nurse, veterano at mga kabataan. Mula sa mga taong nakaramdam ng tunay na nakikita sila sa unang pagkakataon. At may isang liham na tumatak mula sa isang 12 taong gulang na babae sa Detroit. Sabi ng kapatid ko, hindi ako marunong gumawa ng bagay kasi babae ako. Pero ipinakita mo sa kanila sa entablado, nagtayo ka ng isang matapang na bagay. Binasa ni Isabela ng malakas ang liham kay Carlos isang gabi habang magkasama sila sa ilalim ng mga bituin sa porch ng bagong workshop na kanilang itinatayo ng kamay-kamay. Nakahilig siya pabalik, mga kamay sa likod ng ulo. Naiintindihan niya, sabi niya. Tumango si Isabela. Oo, talagang naiintindihan niya. Lumiko siya kay Isabela. Alam mo, hindi mo lang nilinaw ang kanilang katahimikan. Iniling niya ang ulo.
Ano ang ibig mong sabihin? Nilinaw mo ang akin. 1 taon pagkatapos, ang umagang araw ay sumisiklab sa graba ng driveway sa Grand Junction, Colorado, kung saan dati ay isang luma at sira-sirang bodega, ngayon ay may bago ng istruktura, malinis na linya, matataas na bintana, halo ng piniwood at bakal. Nakaukit sa salamin, The Diaz and Soriano Institute, Skills. Sa loob ng workshop, napuno ang hangin ng mayamang halimuyak ng bagong sawdust, mainit na pintura, nilutong kape at cinnamon rolls mula sa panaderya sa kabila ng kalye. Nakaayos ang mga hanay ng workbenches sa buong lugar kung saan ang mga kabataan, puti, Latino, Navajo, ay nagtatawanan habang sumusukat, pumuputol, nagbubutas at nagtutulungan sa paggawa. Sa unahan ng silid ay nakatayo si Carlos, nakasuot ng maong navy na shirt at apron na may chalk marks. Yumuko siya sa isang mesa, maingat na tinuturuan ng kanyang mga estudyante kung paano gumawa ng dovetail joint. Nakatuon ang bawat mata sa kanya, hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nila. Hindi na siya kinakabahan kapag nasa harap ng grupo. Pakiramdam niya, dito siya nabibilang. Dito ang kanyang tahanan. Sa pintuan, sinalubong ni Isabela ang mga lokal na pinuno, mga sponsor at mga kilalang mukha. Iba ang aura niya, hindi sa itsura, kundi sa enerhiya, matatag, malinaw, tiyak. Paulit-ulit na umuugong ang telepono niya sa loob ng kanyang bag na may mga missed calls at press alerts, pero hindi niya ito tiningnan kahit minsan. Sa labas, may nagtipong tao malapit sa maliit na podium. 2 bandila ng Amerika ang nakalagay sa likuran nito, pinalilibutan ng mga batang puno na itinanim nila noong nakaraang tagsibol. Lumapit si Carlos at inayos ang mikropono. Hindi nanginginig ang mga kamay niya. Huminga siya at hinarap ang mga tao. Naniwala akong may mga tao na itinadhana lang na manatiling maliit, panimula niya. Na kahit gaano pa kasipag ang isang tao, may mga lugar na hindi siya papayagang pumasok. Huminto siya upang hayaang maramdaman ang katahimikan. Pero nakilala ko ang isang tao na hindi lang basta nagbukas ng pinto para sa akin, pumasok siya mismo, umupo sa tabi ko at nakinig. Naluha si Isabela. Hindi niya binigay sa akin ang hagdan, binigyan niya ako ng mga gamit. Itinuro niya sa likuran patungo sa workshop. Sama-sama nagtayo kami ng mas malaki kaysa sa aming dalawa. Ang lugar na ito, hindi lang paaralan para sa carpentry o craftsmanship, para ito sa sino mang sinabihan na hindi siya nababagay. Para sa mga tahimik na nagtatrabaho na hindi nakasuot ng suit pero nauunawaan ang halaga ng sipag at magaspang na mga kamay. Ngumiti siya ng malumanay. Humupa ang tinig niya, ngunit umabot sa bawat tagapakinig. Para ito sa mga taong tulad ko. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit tumayo pa rin si Carlos ng sandali. At oo, pinangalanan naming Diaz at Soriano Institute, pero ang totoo, hindi namin pag-aari ang lugar na ito. Ito ay para sa kinabukasan. Pagkatapos, habang unti-unting lumubog ang araw at paunti-unting umalis ang mga bisita, magkasamang naupo sina Carlos at Isabela sa likurang hagdan ng gusali, pinapanood ang mga batang naglalaro sa bukas na damuhan sa likod ng workshop. Ikinandado ni Isabela ang kanyang ulo sa balikat ni Carlos. Ang galing mo, hindi man ako nadapa sa mga salita ko, biro niya. Hindi, napapapawalang bisa mo ang bawat matandang lalaki sa madlang iyon. Tumawa siya, ngunit may lalim ang tawa, kapayapaan nga, may isang bagay sa loob niya ang gumaling. Namimiss mo ba? Tanong niya ng mahina. Ang lumang mundo? Umiling si Isabela. Hindi kahit saglit lang, hindi ko nawala ang kapangyarihan. Natuklasan ko lang ang mas magandang paraan para gamitin ito. Dahan-dahang tumango siya. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin pagkatapos ng conference? Anong parte? Na ang pagmamahal sa totoong bagay ay sulit ang mawala ang lahat ng iba pa. Tumingin siya sa kanya ng matatag. Oh, inangat niya ang kamay ni Isabela at hinalikan ang mga knuckles. Tama ka.
Sa gabing iyon, nagniningning ang workshop mula sa loob. Sumisiklab ang ilaw mula sa matataas na bintana, nag-etyo ang tawanan sa loob. Pinagsama ang mga tunog ng martilyo at pag-asa sa hangin. Dahan-dahang dumaan ang isang lumang pickup sa tabi ng daan. Sa likod ng manibela, si Mrs. Suarez, ang retiradong librarya ng bayan, bumababa ang bintana, may luha sa mata. Nakatira siya dito buong buhay niya. Ginawa nila ang isang tambakan ng kalat na isang santuwaryo, bulong niya. Tama siya. Sa loob, tinulungan ni Carlos ang isang batang lalaki na ayusin ang power drill. Madali lang, malumanay niyang sabi, hayaan mong ang tool ang magtrabaho, huwag pilitin. Tumingin ang bata. Nakakatakot ka ba minsan? Palagi, sagot ni Carlos na may ngiti. Paano mo nalalaman na tama ang ginagawa mo? Nag-isip si Carlos saglit, saka sumagot. Kapag mas malaki ito kaysa sayo at kinakatakutan ka lang ng sapat para maging mahalaga, dun mo malalaman. Tumunog ang kampana sa ibabaw ng pinto ng workshop. Pumasok si Isabela, may hawak na maliit na framed na litrato. Iniabot niya ito kay Carlos. Ito ay larawan ni Carlos, kuha mula sa likod, na nagtuturo sa klase, may chalk sa apron at may estudyanteng masigasig na nakamasid. Sa ilalim ng frame, nakasulat sa malambing na sulat, Love Builds. Tiningnan niya ito, saka siya. Saan natin ito isasabit? Tanong niya, gumiti siya. Sa puso.